Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayaw na raw umuwi ni Duterte, Pilipinas, hanggat presidente pa si Marcos. Yun ang sabi ni Pulong. Sabi ng kanyang ama daw, ayaw na daw muna ng kanyang ama. Gusto na lang daw muna, doon na lang daw muna sa dahig. Hanggat ang presidente pa daw ng Pilipinas, ay ito tawag niya kasi bangag. Ang tawag kasi ni Pulong kay Marcos, bangag. Oh. Kaya hanggat presidente pa daw ang bangag administration, ayaw na daw ni Duterte, doon na daw muna. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo kung na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Hinaot. Makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang daw siya, mientras si Pangag pang presidente. Ewan ko kung totoo yan. Siguro, ano yan? Ano namang kinakatakot ni Duterte kung umuwi sa Pilipinas? Kung umuwi naman si Duterte sa Pilipinas, kung payagan na, kung payagan ng ICC ng interim release, o kaya makalaya na ito, hindi naman gagawa ng masama si Duterte sa Pilipinas. Ipapapatay ba yan ng Marcos? Ako sa karakter ng administrasyon ng Marcos, hindi naman ganun eh. Ang una munang tanong, makakalaya ba si Duterte? Ito naman si Pulong. Kung makapagsalita, sabi ni Pulong, kung makalaya daw ang kanyang ama, ayaw na raw munang umuwi sa Pilipinas hanggat ang presidente pa ay ang bangag na administrasyon. Unang-una muna, makakalaya ba ang kanyang ama? Yung interim release, wala na yan. Yun na lang, jurisdiction. Kasi challenge nila yung jurisdiction ng ICC. Nagdesisyon na yung pre-trial chamber na hindi. Kaya lang nag-appeal. O hindi pa natin alam ang magiging desisyon ng appeals chamber. Hindi pa. So ngayon, itong si Pulong, ewan ko kung saan nanggagaling yung sinasabi niyang kung ma-release daw ang kanyang ama, hindi babalik na muna sa Pilipinas, sabi daw ng kanyang ama. Doon na daw muna sa dahig, sa the Netherlands, hanggat ang presidente pa ng Pilipinas ay si Marcos. Ewan ko kung seryoso yan. Eh bakit pala kayo nagpapapirma ng ano nyo? Di ba meron sila yung tay, kami naman. O ba't pa sila nagpapapirma ng ganun? Ayaw naman palang umuwi ni Duterte. O drama lang ba yan ni Duterte? Drama lang ba? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari kay Duterte, kay Digong, pinakamalaking torture kay Duterte, ako lang ewan ko kung mag-agree kayo sa akin. Si Duterte, hindi naman na talaga yan mahilig maglalakad, magbabiyahe, mag-ano. Okay na sa kanya yung laging nasa isang lugar lang. Ang gusto niya, okay na nga sa kanya yung nandun lang sa Davao. Hindi naman na yan magbabiyahe kung saan-saan. Hindi naman ganun ang karakter ni Duterte. Kung sa edad sana ni Duterte yan, kung hindi siya nakulong sa ICC, ang mangyayari sana niyan, nandun lang siya sa Davao. Ang gagawin niyan, pupuntahan siya ni Miguel Aldia, ni Martin Delgra, nila Panelo, magkikwentuhan sa isang hotel. Tapos, mag-ano-ano siya ng kape o kaya kung ano mang maiinom, wine siguro, tapos uwi na naman siya. Kwentuhan lang ang hanap niyan. Ang kahanap niya ni Duterte kwentuhan, pero ang gusto niyang kakwentuhan siyempre yung mga politiko at saka mga nakasama niya, sila Panelo, sila Miguel Aldia, o sila Martin Delgra,
O, kung si Kibuloy sana hindi nakakulong, yun. Di ba laging ang kinulan, nagkikwentuhan sila ni Kibuloy? O, ganun sana ang gusto niyan. Tapos uuwi na naman dun sa bahay niya, magpapahinga. O, tapos makikipag ano na naman, kwentuhan kung kwentuhan lang ang hanap niyan, matanda na yan eh. Kaya lang ang nangyari ngayon sa kanya, nakulong sa ICC, may kakwentuhan ba siya? Yes, pero mga anak niya, kapamilya niya, abogado niya, ang hinahanap niyang kakwentuhan, yung mga abogado, politiko, miyembro ng gabinete na kasama niya noon. Kaya actually, kung si Duterte nakakulong sa ICC, pwedeng magdalaw sila Media Aldia, sila Panelo, sila Martin Delgra, yung mga PDP, sila Bato, sila Bongo, okay lang yan kay kay Duterte kahit nakakulong sa ICC. Ang problema niya lang ngayon, wala na siyang connect dun sa mga tao na yon, bawal. Oh, yun ang malaking torture sa kanya kasi ang hilig niyang kwentuhan, makipagyabangan, pag-usapan mga babae, yun ang hilig ni Duterteng pag-usapan. 'Di ba kaya nga naano si Trillanes? Sabi ni Trillanes, pinatawag ako, nag-uusap kami, panay pinag-usapan, babae, pinatay niya. O yun ang gustong mga topic ni Duterte. Kaya lang hindi niya na yan ngayon ma-discuss. Kasi ang laging nandun sa kanyang pumupunta, sila Kitty. Kasi yun na lang naman ang pinapayagan. Kaya yun yung torture kay Duterte. Yung lagi, may kausap siya, pero mga kapamilya. Pero kung sa totoo lang, nakulong siya sa ICC, tapos pwede namang bumisita sila Bato, Bongo, sila Marcoleta, yung mga ano niya, Lambino, yung ano yan, okay lang sa kanya yan. Lagi siyang may kakwentuhan. O, ngayon wala. Nakikibalita na lang siya sa nangyayari sa Pilipinas sa kwento nila Sara. Sa kwento nila Pulong, nila Baste. Kaya, ano yan. Anyway, drama na naman siguro yan ni Duterte na ayaw umuwi. Siyempre, gusto niyang umuwi. Gusto niyang pumunta ng Davao. O, doon na naman siya sa Davao, makikipagkwentuhan sa mga Ila Panelo, Media Aldia. Tapos kung may mga issue sa bansa, i-interviewin siya. Sasabihin niya ang stand niya. O, ganun lang naman. Ngayon, kaya yan sinasabi ni Pulong ayaw umuwi. Sus naman. Drama lang yan. Okay, mga kabudyong mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.